I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Nakadalawa na tong pamangking ko na to. Tama. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Yung ganun? Dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oo, nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo dito. kasing delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Tanga. Nako, Ben Tulfo, umiepal nga ba? Alam mo naman natin mga kadunatics ang nangyari sa kanyang pamangkin ha? Gumastos ng milyones sa isang gabi lamang. At dito sa video na to na inilabas niya kahapon, binanatan niya mga kadunatics anong meron. At Senator Marcoleta, nag-viral yung sagutan nila ng Abante Anchor mga kadunatics, ay talaga namang tanga. Tanga siya. Ito mga kadunatics, panoorin natin. Ito. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Nakadalawa na tong pamangking ko na to. Tama. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Makinig po kayo mga nasa Kongreso at Senado. Pakinggan nyo na maiging aking sasabihin. Huwag niyo pong gagamitin yung mga Bible verses sa mga privilege speeches na maganda mapakinggan, pero alam naman natin siguro, naniniwala kayo roon. Pero mas magandang act more doon sa sinasabi nating decorum, what's expected of you bilang mambabatas. You don't have to show them that you're godly. Wala po akong isasalba kahit sino. Yoshi, umiepal. Ha? Natatandaan yung binira niya ang mga Duterte, mga kadonatics, nung nakaraang mga buwan. At eto, umiepal nga kasi yung mga videos niya, mga kadonatics, especially kung mag-live sila, mag-live stream, wala nang nanonood. Meron man, mga hundreds na lang mga siguro kadonatics. Nasa 6 million yung views ng 6 million subscribers yung channel niya. Ganon katindi mga kadonatics nung nagsimula silang birahin yung mga Duterte. Wala nang nanonood sa kanila at puro, kung meron man, puro hatred mga kadonatics. Especially yung si Mon Tulfo mga kadonatics na ay talaga namang ina-accuse si Inday Sara Duterte na lesbian. Grabe talaga itong mga Tulfo. Iba-iba yung mga issues nila. Nasabi ko na po ito, no? Inuulit ko. Hindi po ako naglilinis-linisan dito. Nagkakasala rin naman ako. Tumingin po kayo sa screen. Path to destruction refers to a course of action or behavior that leads to severe harm, ruin, or negative consequences. Okay? Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Masakit mong po sa akin pero sasabihin ko, alam mo, pag ikaw ay isang public official, Tingnan mo. Tingnan mo naman yan yung I'm not shaming anybody's mga kadonatics. Anybody, okay? But ay talaga naman. Tapos ang laki pa ng ano yun, ng battle na nilaklak niya mga kadonatics sa video na yun. Nakakahiya nga talaga. Isa kang public official, tapos yung uncle mo mga kadonatics ganun din. Nakakahiya para sa inyo. Nakakahiya talaga. tas sa mga mapanuring mata ng publiko dahil ikay naninilbihan sa bayan. Congressman ka man, or senador ka man, or mayor ka, basta't politiko ka, hinalal ka, nilagay ka dyan sa posisyon mo sa pamamagitan ng eleksyon, or inappoint ka, magsisilbi ka sa taong bayan. Masakit man po sa aking gagawin to, at alam ko naman, nagagalit na sa akin ng ibang mga kaanak ko, na kaapelyido ko. Nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Ako po'y diretso, ano? Di ko po estilo mag-sermon. Estilo ko punahin ang mali at itama ang mali. Lalo na kapag ikay pamilya ko, kadugo ko. Itong pamangking ko na to, pinupuna kita. I am rebuking you publicly. It's not to shame you, but out of love. Out of love. Ginagawa ko po to to save the other members of the family who carries the same last name as you do,
But they carry it with integrity, honor, and respect. Dinadala po nila ang Honor kanilang... and respect. Ha? Moon Tulfo, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo. What? Puros pa lahat mga kadonatics. At eto. Ha? Samot na. pangalan. Iisa lang pong apelyido namin. Masama na yung pangalan. Sa unang henerasyon, yung aking ama ang yumaong si Colonel Ramon Tulfo, kung saan tumatak po sa aking isipan yung mga tinuturo niya po na ako'y high school pa lang. Idol ko po yung aking ama. Kaya kung nakikinig man sa akin yung mga ibang mga kaapelyido ko sa first generation, yung mga second generation, makinig kayo. Makinig kayo. Hindi ligtas kahit mga anak ko. Knock on wood, huwag lang sana sa mga anak ko kasi hahambalusin ko sa publiko. Itagaan nyo sa bato. Tulad ng pagturo sa amin ng aming ama, yumaong ama. Dala-dala ko po yung mga tinuturo niya sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganito sa unang henerasyon, the first generation ng mga Tulfo. Kaya ko po ginagawa to para isalba po yung ibang mga kaapelyido na Tulfo sa unang henerasyon. Mainit na kasi yung pangalan nila mga kadonatics. Ang dami. Si Erwin Tulfo, kaka-viral lang. No? Biruin mo, i-bend yung batas mga kadonatics para lang isa ikakasaya ng nakakarami. What the heck? Na anak ni Colonel Ramon Tulfo Sr. Flex pa more. At yung aking yumaong ina, pareho na po, si Caridad Tishiba Tulfo. Kami po yung unang henerasyon at may mga susunod na henerasyon. Nakakalungkot. Kaya ko ginagawa to para isalba yung ibang nagdadala ng pangalan. Pero ang pagdala nila, nandoon yung sinasabing pagdala nilang integridad na may honor at paggalang doon sa pangalan. Nakakalungkot, yung apelyidong dinadala namin, sumasablay yung ilan. Nahihiya na po kami. Kaya ikaw, Ralph, Congressman Ralph, makinig ka. Huwag mo nang dagdagan pa. Look me in the eye and listen carefully. Listen closely. Paano ka? Naka-sunglasses ka ewan ko, nasa loob ka ng studio na may sunglasses. Anong klase yan? I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Okay. Malayo pang mararating mo, iho. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero binibigyan tayo ng pagkakataon magbago because we are entitled, for a chance. Alam ko naman, humingi ka na ng public apology, but it comes with sincerity and accountability. Sana wag na maulit. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Ito po ng aking mga sinasabi, hindi po siguro patas, hindi po siguro maganda para doon sa mga wala namang kinalaman pero nadadamay. Bakit nadadamay? Hindi ko maintindihan. Siguro nagkukulang. Masakit man po sa akin, kumalat na sa social media. Alam ba naman pagdating dito, sasalba. Masakit man po sa akin. Dudugo ang puso ko rito. Pero tingnan nyo to. Tingnan mo na. Ay, nako. Bagay na bagay nga talaga. Sino bang matutuwa niyan? Kami po nagsasabi lamang, hindi po pare-pareho kahit magkakapatid. Kaya nga mga kadonatics, pasalamat talaga tayo kay Bojack TV or si Maharlika kasi siya talaga yung nagsiwalat nito. Marami na siyang naisiwalat mga kadonatics. At ito, isa to mga kadonatics at sa tingin ko ay grabe. Tahimik ngayon ang ibang Tulfos, aside kay Ben Tulfo. Ewan ko kung si Rafi Tulfo, papanigan na naman niya yung anak niya kasi dati mga kadonatics, dumaan sa bus lane yung anak ni Rafi Tulfo. Ito, the same person, si Ralph Tulfo. Dumaan siya sa bus lane mga kadonatics. At ayun, nasita ng enforcer. At yun mga kadonatics, ginawa pang rason yung pagka-Tulfo niya. Diba? Can you imagine? Can you imagine? Tapos anong ginawa ni Rafi Tulfo? Dinipensahan
dinipensahan mga kadonatics. Patawa-tawa pa siya nung in-interview siya. At ngayon, tahimik. Alam nyo ba, 2023 pa tong video na to ay talagang may pananahimik sa part nila mga kadonatics. Kasi wala silang planong ibulgar to. Wala silang planong mga kadonatics na pagsabihan itong anak ni Raffy Tulfo kung hindi nag-viral tong video to, kung hindi isiniwalat ni Maharlika. Kaya kudos kay Maharlika talaga. Totoong supporter ng mga DDS talaga yan si Maharlika mga kadonatics. Talagang itatago nila to, video na to. Kumalat, na-expose. Kaya ayun, nag-public apology yung iba. I mean, ito, kakaiyak talaga. Hindi po pare-pareho dahil 10 po kami magkapatid, isa yung mauna at siyam na lang natitira. Kami po yung mga first generation. Dalangin ko, wala nang sumunod, wala nang pumalpak dito po sa pamilya ko. Dito po sa akin mga anak. Walang ma-expose. Mga kapatid ko, ayusin nyo, anak nyo yan. Huwag nang ilagay sa kahiyan ang mga nagdadala ng pangalan. Kung sakaling hindi, ako ang mag-aayos niyan. Itagga nyo sa bato. Period! Oh. Kayo dyan sa Senado at Kongreso, Sige. nagagawin nyo yung parang ito'y testigo ninyo. God knows what's in our mind. Alam po ng Diyos kung anong nasa isip natin, kung anong nasa puso natin, at alam ng Diyos kung tayo nagsisinungaling, ginagamit lang natin ang pangalan niya para pasikat. Kung nagsasabi po kayo ng totoo at katotohanan lang yung sinasabi ninyo, alam niyo naman ang Diyos ay nasa panig ninyo. Teka, wait lang mga kadonatics. Mukhang yun lang? Para hindi mo nga nabanatan yung pamangkin mo? Warning lang? What? Saan yung banat doon, Ben Tulfo? Saan yung banat doon? Kitang-kita mo naman yung video niya, naglaklak. Grabe. Isang araw lang mga kadonatics, in one night, gumastos ng milyon-milyon. Tapos, yun lang yung sasabihin mo? Kulang na kulang talaga. What do you think mga kadonatics? May ipapakita ako sa inyo mga kadonatics. Ipapabasa ko sa inyo. Ito, napakaganda. Nakita ko this morning. Sabi ko, grabe, totoo nga pala. This is in biblical times. Sa panahon ni David mga kadonatics, he felt the same way what you're feeling right now. At eto mga kadonatics, basahin lang natin Sandali lang to. Ito, sa New International Version mga kadonatics, makita ito sa Psalm 73 verses 2 to 5. At ito yung sinabi dito mga kadonatics. But as for me, my feet had almost slipped. Okay? I had nearly lost my foothold. Okay? Alright? And then, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. See, this is the time of David mga kadonatics. At that time, nakikita niya na talaga yung corruption. It was already practiced mga kadonatics. I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. Ganito mga kadonatics, nakikita nyo ba? Ang background ng video na nakita ko this morning, this is all about the corrupt politicians or itong mga tao na grabe kung maka-take advantage sa taong bayan mga kadonatics. They are so healthy. Diba? Parang walang problema sa kanila mga kadonatics, but what? They are enjoying the people's wealth. Even David himself mga kadonatics, hindi to sermon. Na-feel niya that time na grabe. And it's not actually random na ganito din yung feeling natin ngayon. May mga tao talagang ganyan. But guess what? May magandang mensahe mga kadonatics. David that time, though he felt that he was persecuted, but he was a man after God's own heart. Yung pinaka malapit mga kadonatics sa Panginoon ay si David. Kaya eto, proceed na tayo sa isang video natin mga kadonatics kung saan tinawag ni Senator Marcoleta na tanga
yung Abante News journalist. Sino ba namang hindi tanga mga kadonatics sa panoorin natin? Grabe talaga, wala nang respeto kay Senator Marcoleta. Kung makatanong, ay wala talagang ethics. Tapos ngayon, sila pa ang may ganang magsampa ng complaint ethics daw kuno mga kadonatics sa asal ni Senator Marcoleta. What the heck, panoorin natin mga kadonatics at kayo na mag-judge. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi Ganyan ho, nakarumi. hindi ho ba dapat Senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na yung asawa ko ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Sino di distansya? Kayo po dito sa ginagawang investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan niyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Wala talaga. Tingnan nyo mga kadonatics. Parang nakikipag-usap lang ng ordinaryong tao. Hindi senator, hindi attorney. Parang nasa tabi-tabi lang. Can you imagine that? At live ka sa Abante News. Kaya wala talagang tanga nga talaga mga kadonatics. Tanga. Nag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa nyo yun Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang? Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Dapat. Inabot ko pa yun, Sen. Dapat na. Tinawag mo kami ritong tanga. Ikaw lang tinawag na tanga. Dinamay mo pa yung kasama mo. What the heck? Talaga naman tanga siya mga kadonatics. Tanga talaga. Tingnan mo naman the way he acted. Di ba? It's not normal for the journalist mga kadonatics na mag-act ka ng ganun na parang gusto mong yung opinion ng in-interview mo mga kadonatics magiging valid at yung opinion mo dapat talaga masunod. Anong klase yan? Independent nga. Malay ba ni Marcoleta na may ganun din yung mga diskaya? Same lang na company pero independent yung asawa niya. Anong kinalaman doon? Ang daming nakakonect sa insurance company na yun. Bakit mga kadonatics? Bakit? Ito kasing pitbull na to. Pitbull yung sabi ng mga commenters mga kadonatics. Pitbull talaga yung tsura pero nung nakita nila as a whole mga kadonatics kasama si Boying Rimulya, kaya pala may picture sila ni Boying Rimulya. Kaya ganun na lang mag-act siya mga kadonatics. Kung maka-asta parang sino. May back-up pala. At si Boying Rimulya, alam naman natin kung anong nangyari sa pagitan nila dalawa ni Senator Marcoleta. Tinawag siyang Chihuahua. Pitbull daw yung mukha mga kadonatics. At Chihuahua yung... Kasi ang liit pala. Di ba? See? Ang nangyari ngayon ay kinukuyog yung Abante News na page ngayon sa Facebook mga kadonatics dahil sa asal nito. Halos lahat ng mga commenters doon tanga at hindi siya makita mga kadonatics. Alam nyo ba? Hinahanap siya. Saan yung tanga? Inilit-ulit mga kadonatics and I don't know why but hindi ko na siya nakita. Wala siyang segment ngayon. So, anong nangyari? Nakarma ata. What do you think mga kadonatics? Sa comment down below. Babasahin natin yan, i-heart natin yan. Hindi man lahat kasi hindi natin ma-replyan talaga. Obviously, gano'n naman talaga palagi. But as much as possible mag-reply tayo. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Abot tayo ng 100,000 subscribers by the end of this year. Sana nga. Bye-bye. Yung delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa nyo yun
Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Tanga.